So what's up? Good day na naman sa inyo mga kanong. For today's video is meron tayong gagawin sa ating mga inaalagaan na pasisiw. At kung gusto nyo malaman kung ano yun, samahan nyo hanggang dulo. Tara! So ayan, kapag nag-wet feeding tayo, make sure natin na malinis yung ating feederer. Kasi nga, wet feeding, mabilis ma-absorb yung dumi. Kapag madumi yung ating feederer, no, natutuka nila ng sabay. So dapat malinis. Nga pala yung ginagawa ko kapag nag 1 month old sila. So kapag tumungtong yung mga sisiw natin ng 1 month old, madami talaga tayong nagagawa, no. Kasi unang-una, nalalapag na natin sila sa lapag, lupa, or na-free range na. At syempre pag tungtong sa pagdating naman sa pagkain gaya nito, wet feeding na yung bigay ko. Bali hindi na sila babad sa patoka, 3 beses ko na lang sila pinapakain. Umaga, tanghali, at saka hapon. Yung mga 1 month, yan, di na sila babad kasi nasa area na sila, sa breeder pens na sila, nasa breeding pens. So 3 beses na lang sila kumakain. Kaya wet feeding na yung bigay ko. Pero pagka umaga naman, pinapakain ko sila dito kasi sa brooder, oh. Yan, dito ko muna sila pinapakain nang sa ganun focus yung kanilang pagkain. Kasi kapag sa breeding pens, naglilipad-lipad, di makafocus. So dito muna sila kakain sa kanilang brooder. Ayan, wet feeding na pala bigay ko sa kanila. Ang wet feeding kasi mga ano, is parang mabilis lang magpabuka ng katawan ng ating mga manok, no. In short, mabilis magpa laki yung ating wet feeding. Samahan pa ng ano, progency. Kaya yan, malakas talaga yung ating mga sisiw. 1 month old, pagtungtong ng 1 month old, ito na yung ginagawa ko. Then meron pa tayong ginagawa, no, sa tanghali, yung ating pagpapa-snack sa kanila. May kasamang kanin. Ayan, so gagawan ulit natin yan ng vlog soon. So tara, bigay na natin sa ating mga pasisiw. Mabilis sila kumain kapag wet feeding yung bigay natin. Ayan, medyo yung ating 1 month old, medyo nakaka-cover na yung kanilang balahibo, no? Natubo na talaga. So pagtungtong ng 2 months nito, dun pa lang tayo magpapaligo. Yung madumi na yung ating patubigan, no? So ito, bago natin lagyan, syempre linisin natin yan. Ayan, so konfirmado na dito sa grupo, 6 na piraso. 3 lang yung lalaki, itong 2 na puti, ayan. Tsaka itong bulik yan, na puti din. Ito babae na, 3. 2 kanawayan, saka 1 gray, regular gray, silver gray, parang kanawayan din yata, no? Pagka natapos silang kumain, lilipat na natin dun sa breeding pen kasi masikip na sila dito. Yan, so ito yung ginagawa natin kapag nagtungtong na sila ng 1 buwan. Kasi kapag gantong edad, hindi pa tayo nagbabasa or nag-wet feeding kasi nga babad pa sila sa patuka. Napakadelikado naman mga kanogis kung babada natin sila ng wet feeding dito tapos hindi maubos kasi napakasilan yon. Sa kaunting oras lang pwede nang mapanis yung binigay natin na wet feeding, right? Kaya sa gantong edad di muna tayo wet feeding. Dry muna sila hanggang 1 buwan. Pagkatapos ng 1 buwan, then umpisa na natin tulad ng ginawa natin ngayon, no, sa mga 1 month old natin ngayon na mga pasisiw. Binasa na natin yung kanilang, ayan, no, pagkain. So ayan yung so yun lang yung ginagawa ko sa mga 1 month natin, no, kung paano ko pagandahin yung kanilang mga katawan. So kapag katungtong nila lang gantong edad, ayan, lumabas na. Obligado kapag gantong edad, wet feeding agad yung tinitira ko sa kanila.
Yan o, puting-puti yung ating, ano kayang magiging kulay nito. Nagugulan pa ako mga kanukis o, kasi ayun o, kanawayon ba to or mana sa kanyang nanay na puti na bulik. So ayun, kuhain muna natin yung nakalabas. Ito, sayang tong nakalabas o. Kanawayon siya na siya, kaso babae. Kumpirmado, babae talaga itong manok na ito. Ayan o, babae na siya. Wala nang tsansang maging lalaki kasi sa grupo nila, gaya ng sinabi ko kanina, 3 lang yung lalaki. Kaya, pero dito sa grupo na to, sa mga pasisyon natin na andi dito, tukoy na natin yung lalaki mga kanukis. Tukoy ko na dito yung lalaki sa grupo na ito. Ayan, bali yung lalaki dito sa 7 anak ng sisyo na pulit ni Idol Melfi Burga. Bali 4 yung lalaki, 2 kanawayon at saka 2 gray. Ayan, so sa 3 naman na natira dun sa ating Raptor Roundhead na andito, 3 lalaki. So anak naman yun ni Boomer Pumpkin sa kanil Raptor Roundhead. So andito, ituturo ko na lang yung kulay gray mga kanobs. Ayan yung kulay gray, o ayan. Ayan, yan yung kulay gray. Yung isang kulay gray, asa na ba yun? Ito, ayan, isa, 2 gray, lalaki yan sila mga kanukis. Saka yung 2 kanawayo naman, itong 2 na magkatabi, kasi yan babae yan. Ayan, 2 yan kanawayon. Saka itong maliit naman, ayan, ay yung pumpkin. Ito lalaki din to, pula. Saka yung pula din na lalaki din. Alright, kaya ang magiging lalaki natin sa mga sisiyo natin na andito, kasama na yung ating nando doon, 10 piraso, 3 doon, 7 dito. At ito, update tayo sa ating mga inahin na nagsipag itlogan. Ito si Raptor Roundhead. Pasukin natin si Raptor Roundhead. Tingnan natin kung ilang piraso na yung kanyang itlog. So andito, meron siyang 5 itlog dito. Ayan, mainit-init pa talaga. Grabing sukat oh. Ang haba ng itlog na to. Dito pa isa oh. May sabi-sabi kapag mahaba, lalaki daw. Pero try natin so no. Ay, sayang mga kanukis. Sayang to oh. Yung itlog niya ngayon, ito yung bagong-bagong itlog niya ngayon oh. Nabasag, saan kaya tumama to? Sayang, dito siguro sa isang itlog tumama mga kanukis. Ay, sayang yung itlog na isa. So ito, kuhain na natin agad to. Ayun na, hindi ko alam kung saan to tumama. Basta wala na to. Kunin na natin to. Kasi para hindi na madali yung ibang itlog kapag ka nabasag, nabasa pa. Ayan siya oh. Yan, puntahan naman natin yung kay Lods Melfi Burga na inahin, kasi silipin din natin kung ilang itlog na yung itlog niya. So ang kapares sa kanilang dalawa is ito, yung ating kanawayon, walang iba. Ayan yung ating kanawayon. So tara, dito naman tayo kay, ayan oh, kay Sweater Gray. Sweater Hats pala. Napakadami na 2, 4, 6, 8, 8 na. Grabe ang bilis. 8 na agad yung itlog ng pulit or inahin ni Lods Melfi Burga. So ayan, madami-dami na tayong aantayin soon. At andun pa si puti oh, naglilimlim. Malapit-lapit na din magpisa. Kaya medyo goods na talaga yung ating paparating. Ayan, mainit. Andun si puti oh. Andito yung ating si Pumpkin Black oh. Ayan, medyo pinarelax muna natin ngayong araw. At syempre, bilang pagtatapos nating vlog for today, shoutout muna sa mga solid na taga-subaybay na si Ams Lopez, shoutout kay Hazel Adira Dalagit, shoutout kay Merwin Jade Lebre, shoutout na rin kay Ramiro Rubas ng Nueva Vizcaya, at shoutout na rin kay Raymond Martin ng Silang Cavite, shoutout kay John Ray
ng Candelaria, Quezon. At syempre shoutout din kay Lionel Bilardo from Bicol. Shoutout din na kay Louie Dumdum ng Cebu, na sulit din natin na taga-subaybay. Ayan. So hanggang dito na lang for today's video. Mga kanogis, maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, nag-like, nag-comment, nag-share. At sa lahat ng mga nanood sa ating gawang video sa Peace Out.